sa kanyon. Habang nag-aabang ang mga buwetre, naghihintay ng tamang pagkakataon. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. Ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. Ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang pangharang sa tangke, tayo ang pambala sa kanyon. Habang kay na mga lider ng nasyon. Kahit nag-ed sa 3, kahit mag-ed sa 4, ang buhay natin di pa rin magbabago. Kahit Good morning po. Good morning uli. Ngayon po ay meron ka. Ngayon ay Monday. Monday February 5. At kailan ba itong Chinese New Year? Marami nagko-comment bet daw may pinkian sa pagitan ng Pilipinas at China dito sa West Philippine Sea ay patuloy yung ating pag-celebrate nitong Chinese New Year. Tayo naman po bilang mga Pilipino at tayo ang bansa na mapagmahal sa ating mga kapwa tao. Actually dito sa Pilipinas ilan bang population meron dito sa ang mga Chinese Chinese national, ang mga Filipino-Chinese community. Nire-respeto po natin kasi yung pong sigalot sa pagitan ng West Philippine Sea ay sistema lang po, sistema yan patakarang pangloob at panlabas na ang nakakaalam po ng lahat ng usapin na yan syempre yung mga teritoryo kaya tayo bahagi ng ating pakikisa isine-celebrate. Kailan ba itong Chinese New Year na ito? February 10. Pero ginawa ay 9, long weekend holiday. 8, 9, 10, 11 ata. Yung ngayon darating na linggong ito. Anyway, hindi naman po tayo siyempre yung iba may dito kahit nga dito sa Mindoro maraming Filipino-Chinese community na may mga establishment, may mga business dito sa ating lalawigan. At kahit tayo dito sa probinsya ay nakikisa sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Ngunit ang bunga ng ating pagsisikap. Good morning po sa mga kaibigan natin dyan sa Barangay Bakawan, Pola. Tsaka dyan sa Buhay na Tubig. Sa Pola at sa Kalima, Tagumpay, Misong. Mga coastal area po ng bayan ng Pola. At kahit itong medyo bulubundukin ng part ng Puting Kakao, Barangay Puting Kakao, Pola, ay may kaunting coastal area po yan. Kaya kino-congratulate natin sila. Dahil ayon sa BIPAR, ay tinanggal na nila yung close fishing season at pwede na uling makapangisda ito mga kapatid nating mga mangisda dyan sa karagatan ng Pola at kahit dito sa ating sa ating lalawigan kasi almost 4 months din po na tinanggal na pinagbawal yung pangingisda lalo pa yung paghuli dun sa mga similya yung mga kagaya ng galunggong pinagbawal po yan ng BIFAR mula nung November hanggang ngayong February ito pero thanks po at tinanggal na yung pagban sa pangingisda sa mga karagatan ng Pilipinas. Mga lider ng nasyon. At sana naman ay di syempre makatikim tayo ng medyo masarap-sarap din ng mga klase ng isda. Kagaya nitong galunggong ahong ito. Ito pang tingin,
Ewan ko sa ibang mga lugar ano kung anong tawag dito sa mga binabanggit ko. Pero dito sa Mindoro, alam niyo yung may isda ho dito, tingin, tulingan, manamsi, don pilas, galunggong, ano pa, dalagang bukid. Ano pang mga isda na napakasasarap na matatagpuan din dito sa kalahang karagatan ng Mindoro. Sana makatikim na uli tayo ng sari-sariwang isda na hindi natin ini-import sa ibang mga bansa. Nakakapagod din ang maghintay. Tanda ko itong mga month na ito nung tayo naandyan ang trabaho natin sa South, sa may sa 2nd District ng Oriental Mindoro, dyan sa part ng Mansalay. May isang barangay ho dyan na coastal area na talaga hong kung isang linggo kang naandyan, ay halos libre ho libre ang isda. Lalong lalo na kung doon ka nakatira kina Consel Chill. Tsaka doon kung nado ka kina Kapitan Galicia, madami-daming pagkaing isda at sariwang isda ang matitikman nyo po dyan sa bayan ng Mansalay. Ako kanina nagbukas ako ng ating minsan lang naman tayo magbukas ang ating Facebook Pero ito nga ata sina Attorney Usa parang nakabili, nakachempo Ano ba yung isda yan? Yung tambakol. O yung yellowfin. Mukhang madaming binili ito si Attorney Raymond Usa, ang City Administrator ng Calapan City. Alam ko ito pamimigay din lamang ito. Ewan ko kung ito ininegosyohin o pamimigay. Pero alam ko pamimigay lang ito magandang umaga po. Kay CA, kay City Administrator Raymond Al Usam ng Calapan City. Ang pagbati po ay mula kay Butch Gyang at kay Julius Marasigan ng Community Affairs. Ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Sarap sanang pakinggan pag mga ganito balita kahapon po kasi tayo medyo masama ang tama, pero kahit ang karamdaman ay sabi nga ho natin dito sa ating programang Mabuhay Mindoro, ang paalala natin ay laging alagaan ang kalusugan, kumain ng masustansyang pagkain at mag-take na rin ng kahit papaano ng mga bitamina kung walang mga prutas na maaasin dyan tulad ng mga sumusunod. Rio? Boss Rio Topasi? Kailangan ho natin kumain para makaiwas tayo dito sa mga kung ano-anong virus na pumapasok sa ating bansa kahit sa mga hayop meron ngayon ng hayop po ang baka kalabaw ay parang ba to yung dumpy disease, parang ganun po. Ano ba yung S? Parang pinag-iingat tayo dahil yung parang yun daw although hindi naman nakakahawa pala madaling makahawa sa mga tulad ng baka kalabaw itong sakit na ito na parang namamantal ang mga balat ng mga hayop. Kaya tayo, yung pag-angkat natin ng karneng baka at kalabaw dyan sa part ng Russia, India at Libya ay pinagbawal po ng bansang Pilipinas. Hindi man masyadong parang ibinan lang po para mapag-aralan at masubaybayan natin na hindi na makarating dito sa ating bansa itong sakit na ito. Nakakapagod din ang maghintay. Ang mga pangakong laging napapako sa pagtitiwala ay pumapatay. Nagatampo po kaya binabati ko na maaga-aga pa. Binabati ko si Konsehal Sam Paderanga ng Barangay Buhay na Tubig. Kumusta Konsehal, sir?
At alam ko, malaya na uli. Malaya na uli ang pangisdaan at sigurado naman na ano, makakatikim na kami ni Sir Joel Luarca ng dati, yung dati nating ano, yung dating murang bilihin diyan sa inyong barangay, ano, sariwang isda at mga pusit at ano yun, octopus ay nabibili lang ho natin sa murang presyo diyan. Dahil mura po eh. Diyan lang ho tayo, diyan sa barangay na yan. Yung Bakawan, buhay na tubig, diyan sa Pola, ay nakakatikim tayo ng masasarap at sariwang mga yamang dagat. Hinarap na At syempre, magandang umaga kay Pastor Greg Habat ng Barangay Biga, Pola. lahat ng pasanin. At para hindi na makalimutan, kay paring Konsehal Limuel Mamposte ng Barangay Panikihan, Pola, Oriental, Mindoro. Siyempre kay Boss Philip, Boss, maraming salamat. At pag kami napapaginda dyan, ni na Boss Ed at saka ni na Sir Lino at Sir Joey, mainit ang iyong pagtanggap sa aming tropahan. Tayo naman na yan eh. Maraming salamat kay Sir Philip Vargas ng Pola, Oriental, Mindoro. Sa tangke, tayo ang pambala sa kanyon. Habang nag-aabang ang mga buwetre, naghihintay ng Kuminsan maganda ring makinig ng balita pag mga positibo yung pinagchichismisan eh. Nakakabagot nga lang po pag sabi nga po kalma lang po, ano, dahil tataas na naman ho ang presyo ng petrolyo bukas. Kaya ho dun sa mga may mga sasakyan, mag full tank na ho kayo ngayon kung may pang full tank pa na salapi. Ang itataso ng diesel ay 130 to 180 centavos. At ang gasolina po ay tataas ng 60 to 80 centavos. Ang kerosene po ay almost 80 centavos din ang itataas bukas. Kaya po sa mga kapatid nating motorista, kalma lang po, hinahinahon lang, magkarga na ho kayo at mag full tank. At alam natin ho, mahalaga ang ang katiting na 5 centavos ay mahalaga para sa mga kagaya nating may hirap. Good morning po sa mga kapatid nating mga magsasaka dyan sa Barangay Malad, Calapan City. Siyempre kaya sa Austria, Agdan, Manibo, Bautista, Ilagan, Family. Bali-bali na ho ito. Kuminsan ho kasi nagkikita ho sa sa mga kalsada, nakilala tayo. Hindi man lamang daw sila mabati sa araw-araw na pag-air, sa tuwing Monday na pag-air natin ay hindi natin sila mabati. Sabi natin makinig din pag tuwing Sabado at Linggo yung aming programang saktong-sakto lang ni Boss Ed, medyo masama ata ang tama ni Boss Ed, medyo sabi nga natin kailangang alagaan ng kalusugan. Kanina kasi maaga ako nagbukas ng data. Hindi ko nakita, kala ko may live news si Sir Ed, wala tayong yung pala masama ang pakaramdam. Get well soon kay Boss Ed. Okra lang ang katapan niyan. Pwede daw yung hilaw na okra o kaya ay itong dahon ng ampalaya. Yun ang kainin, ilaga ng konti tapos yun ang kainin. Medyo tumaso kasi yung alam niyo na, yung tamis, yung sugar ay tumataas lahat ng hirap. Kaya medyo tayo ang paalala natin at tatagubilin dito sa Mabuhay Mindoro. Oy, Sir Butch, tatawa-tawa ka, ang tindi ng init.
lahi natin. Yang ganyan, ano, yung tindi ng init. Ang nagbayo, Ay baka tumaas ang high blood. ngunit nang maluto Good morning po sa Zamora. Zamora family dyan sa Ibabais. Sa Manansala, Mendoza, Melendres. Family, magandang umaga po sa inyo dyan. kumain. Siyempre kay Kapitana. Kay Kapitana Tessie Zamora. Good morning po. Pambala sa kanyon habang nag-aabang ang mga buwetre. Babanggit ko po kanina yung ano, parang masarap makinig niya chismisan sa TV, sa radyo, kahit sa cellphone. Pag positibo, ano, kagaya nung kanina pagbukas natin ng TV, parang ang balita ay ano, may master plan. Itong NIA, National Irrigation Authority, na yung rice self-sufficiency sa Pilipinas, ano? At nakaplano ito mula 2003, 2022 hanggang 2028. Nag-aabang ang mga buwetre. Bagay, tayo naman talaga inaabangan natin na matutukan ng gobyerno itong sektor ng pagsasaka sa Pilipinas, ano? Ang pinapaliwanag po kasi ng kanina nung under secretary ng NIA sa katauhan ni Engineer Guillen ay yung master plan nila para dito sa rice self-sufficiency ng Pilipinas, mas tutukan nila yung irrigation, ano ho? At gumamit sila gagamit sila ng parang solar irrigation, parang solar yung irrigation, syempre patatakbuhin sa pamamagitan ng solar, ano? At yung budget ata na almost 71, gaano ba yung budget na hinihingi? Sa pagtitiwala ay pumapatay. Halos sa 50% ay nakalaan sa kanila. Kaya yung pagsisimula, ang binabanggit nitong si Engineer Guillen ay itong undersecretary ng NIA, ng National Irrigation Authority, itatayo nila itong mga irrigation na ito dun sa mga bayan mismo talaga na ang kinabubuhay talaga ay pagsasaka. At mabigyan din ng ilang pag-aaral yung ito sa panahon ng tagtuyot. Sabi nga niya, hindi naman ngayon lang yung El Nino, baka next year lalo pang palala dahil nga dito sa climate change na nagaganap. Ngayon pa lang na paparating at umaatake na yung El Nino sa Pilipinas, ay mapaghandaan na natin ito at mapondohan itong mga proyektong ito para sa patubig. Tama din naman po essentially dahil halimbawa may mga matataas na Sulong lang. at tinatanong nga rin po paano yung pondo ngayon kung may pondo na, syempre abangan po ng taong bayan yung sinasabi niyo po na itong mga irrigation na ito. Ang binabanggit ni Engineer Guillen, parang itayo itong mga irrigation na ito, bumuo ng kooperatiba, at ang pinakalundo po nito para po mapababa ang presyo ng bigas daw sa atin ay yung mga magsasaka, halimbawa yung mga magsasaka ay organized at isang grupo na, isang asosasyon na, pinoproduce nilang palay ay sila na rin ang gigiling. Ibig sabihin, sila na rin bago ilabas sa farm gate, bigas na. Hindi na kailangan pang maraming idaan sa ilang mga proseso. Na may mga middleman, may mga nagsasamantala pang mga middleman, Kaya medyo tumataas ang presyo ng bigas. Kakataon. Ayon doon sa kwentabeho niya, yung cost of production daw po na yung production cost ng isang kabang bigas, isang kabang palay sa
ang kategorya po, 1 hectare is equal to 50 sacks of of palay. Ay ang production cost po niyan ay aabutin lang daw po ng 6 pesos. Yun. Yung sa palay lang po, ha. At pag daw po yan, take note, at pag daw po yan ay produce as a bigas, kaya pong abutin ng 20 pesos nga daw per kilo. Sabi nga kanina parang break even para sa mga magsasaka. Yung tataka, break even tapos sasabihin may tubo. Pero may tubo. Sa 20 pesos daw po, di ba ako, magsasaka, kunwari ako. Hanggang sa may itanim ko yan, may ayuda ang gobyerno para sa mga feeds at binhi, para sa mga insecticide. Pag yan ay inani ko, at naging palay na, may kita pa rin daw po ako, kahit 6 pesos ang per kilo niya sa farm gate. At kung ako na rin daw po, ang gigilig nitong palay na ito, dahil nga may mga tinatayong asosasyon at organisasyon, kayang abutin yung 20 pesos per kilo ng rice. Lalo't ang bituka ay Maganda pong paliwanag, pero ewan ko, ayaw kong sabihin na suntok na naman sa buwan ito, itong mga ganitong na sa bagay, magagaling naman sila Sabi nga, kwenta beho. Kwenta, kaya madali lang kwentahin yan. Pero sana magkatotoo, kanina nung nakikinig tayo na balita, natutuwa tayo na, imagine niyo po ngayon 75 pesos per kilo. May mga ganong klase na po ng rice. At ang pinakambaba po at ay 55 per kilo. magdamag sa pabrika, kayod kalabaw sa bukirin. Tayo po na natutuwa tayo so kung may mga ganitong plano at tayo magaling din naman kasing naging mayor ito at sa bayan ito naging mayor ito si Engineer Gillian na undersecretary ngayon ng acting administrator nitong National Irrigation Authority. Ang binabanggit nga niya, hindi siya po posisyon, hindi niya tatanggapin ang isang posisyon sa gobyerno kung hindi niya kayang gawin. Sana yung paninindigan ng mga mamang ito ay magkatotoo. Kaligayahan ng bawat Pilipino na maramdaman man lamang na bumababa ang presyo ng bilihin, lalo na itong bigas na pangunahing pangangailangan ng mamamayang Pilipino sa kanilang hapagkainan. Pangharang sa tangke. At tayo, sabi ng BIPAR, may posibilidad, hindi nga na bumaba din ang presyo nitong mga isda dahil nga po dun sa pagtanggal nitong close fishing season sa pangisdaan ng BIFAR. Parang ang sarap mong pakinggan na sabay-sabay mo muna pakinggan itong balitang ito na itong sektor ng pangisdaan at sektor ng mga magsasaka ay magiging kahit paano ay maiibsan ang kanilang ang kanilang mga pagod at tayo namang mga mamamayan na nakikinabang dito sa paghihirap nitong mga magsasaka na ito at nitong mga mangingisdang ito at itong mga manggagawa na ito makikinabang rin kahit paano sa kanilang lakas paggawa Ay salakay na mga lider ng nasyon. Tayo naman tayo alam natin ito naman talaga yung bumubuhay sa sa bansa kung bakit tayo may pagkain sa ating hapagkainan, kung bakit tayo may plato, may pinaglulutuan gawa ng mga manggagawa, kung bakit tayo may bigas, may kanin sa harap pagkainan gawa ng mga manggagawa, bakit tayo may bakit tayo may karne, may isda gawa ng mga mangingisda sa ating hapagkainan kaya yung kombinasyon nitong mga sektor na ito dapat ang hindi napapabayaan.
Good morning po kay Maria Siren Nakasa, na masugid nating taga-subaybay sa ating programang Mabuhay Mindoro. nakakapa, Kahapon nagpapasalamat tayo, sabi nga ni Boss Ed, thanks kay kay Maria Siren, Asedera Clergo na nagko-comment pag wala tayong audio dito sa ating programa, ay, sa ating radio station, MIB4 online radio sa Pilipinas. lalo, Nasaan ba ngayon? May bago bang May bago ba Madam Maria Siren? May bago bang bagong dating Sa ay na mga bagong cellphone, syempre. Ano ba? Ano bang latest ngayon? Yan naman ay pwedeng i-promote dito sa ating programa basta may makita tayong magandang serbisyo ng iyong business. hindi pa rin tayo natututo. At syempre po, magandang umaga diyan kay Kuya Doms, kay Dominador Remendados Jr. ng Malugay Farmers Cooperative sa Socorro. Pabrika, Syempre kay Konsehal Sani Gomez ng Samahang Pangkabuhayan at Pang-Agrikultura ng Barangay Fortuna, Socorro, Oriental Mindoro. Good morning po. nangadhika, Sana po sa papalapit nitong Valentine's Day ay tayo magkaniig. Ay sabi nga daw po ay iwan ko kung matibay rin talaga itong paninindig at pinangahawakan nitong aming engineer dito sa ating programa. Ni Engineer Bebe ang banggit niya. Ay dahil nga ho sa puro hindi na makalakad ang ating boss. At mukhang napasobra napaaga ang dali nito Sabi na tayo pag medyo medyo umaatake yung ahas na pula. Kung maaari magtaklob na rin ng tenga, parang nadadamay yan. Hindi naman ako kasama. At yung dalawa nating mga kaibigan din sa ating MIB4 habang nag-aaba sabay sa mahusay. Sabay kay Mr. Lino Amarillas Jr. tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay iba. Ano yan? Pahinga lang yan, pahinga lang yan na Boss Ed. Tayo kanina nga namimiss natin yung yung ano bang programa niya dito pag umaga every Monday. Ulat sa Bayan, yun ba yun? sa tangke. Tayo ang pambala sa kanyon habang nag-aabang ang mga puwetre. At syempre nagpapasalamat tayo, Papasalamat tayo doon sa mga nagdasal na matimtim na nagdasal para sa mabilis na paggaling ni Engineer Binancio Austria, ni Tito Ben, na ngayon ho ay nandiyan na sa kanyang bahay diyan sa Monte de Oro. At salamat sa inyong dasal at pagbisita nung siya ay nasa ospital. At syempre nagpapasalamat tayo dun sa mga nag-alaga, sa mga kapatid, pamangkin na nag-alaga, apo, kapatid, pamangkin na nag-alaga nung nasa ospital. Itong si Engineer Austria. Ano lang yan po yun? Sabi nga po natin, dasal lang yan. Tamang pananalig sa Panginoon, siyempre, habang nananalangin tayo sa Panginoon, tinutulungan natin ang ating sarili. Sa pagtitiwala, Siyempre, pasalamat tayo dun sa mga pamangkin, apo, kapatid na walang sikhay na sumusuporta at saka dun sa mga kapatid na nagdasal para sa kagalingan nitong si Engineer Binancio Austria. kailap sa mahirap ang hostesya. Malakas na po uli, pwede na po uli siyang pumerma sa PI. Pumerma sa PI yan. People power, one ng people power. Yan, People's Initiative. Buhay natin di pa rin nagbabago. Nag-people power, one ng people power, two. Ngunit hindi pa rin tayo natututo. Tayo
ito, February 26, ano? Parang may isang activity. May activity na gaganapin dyan sa bayan ng Pola. Ito ay commemoration na pagunita na rin dun sa state of calamity. Dun sa na ipinahaya na inano noong time 1 year na pagdedeklara ng state of calamity nitong bayan ng Pola dahil nung po ng time ng oil spill. Ano, sa February 26 po ay tatanggalin na ni Mayora Ina itong state of calamity. Ito po kasi tuloy-tuloy yung kanyang although tinanggal ng gobernador yung state of calamity sa probinsya, pero nasa mandato pa rin ng LGU sa katauhan nga nito si Mayora Ina Cruz ay hindi niya tinanggal yung state of calamity sa kanyang bayan, bagkos ay tuloy-tuloy yung kanyang pagsusulisit dito sa mga kilala mga politikong tao, mga individual na tao na para makatulong sa kanyang mga mamamayan. At sa February 26 po ay parang tatanggalin na niya yung paglip niya doon sa state of calamity sa bayan ng Pola. Kasi ito po ano po ito? Bukod sa oil spill ay yung ASF. Tuloy-tuloy po 'yan yung problema na nangyari sa Pola. Yung mga kalamidad na nangyari sa Pola na talaga kahit po yung ilang mga kaibigan natin na mga magsasaka at mga mangingisda diyan sa bayan ng Pola, kahit yung transport sector ramdam nila ang kahirapan ng buhay. Parang sa tangke. Ano pa't sabi nga nila, yung Pola daw ay laging late, laging huli sa ayuda. Ano? Buti meron na nagtutulungan, nagtutulungan ang mga mamayan. Kahit yung yung sangguniang pangbayan na pinamumunuan ni Vice Mayor Marvin Rivera na at sa pakikipagtulungan ng kanyang mga konsehal, masaya at aktibo na tumutulong para maresolba itong ilang mga problema ng mga pangunahing sektor sa Pola. Yung mga mangingisda, sabi nga nila, laging late, Yung Kalapan, alam ko, nauna pa nga yung Kalapan, doon sa ilang mga benepisyo nung parang dito sa part ng Wawa, yung coastal area ng Kalapan, yung mga may-ari ng mga pamangkaan, kahit pa paano, nabigyan ng cash assistance, ng financial assistance. Alam ko, may 35,000 pa nga nakatanggap, Hindi ko alam, pero ganun yung ilang mga, dito. Pero yung Pola, kahit dun sa ilang mga tanong natin, dun sa ilang mga kapatid nating mga mangisda, wala daw silang natatang. Kundi, ang natatanggap lang po nila, halimbawa, dumating yung isang senador, dumating yung isang secretary, yun, wala nang maraming papel. Ora-orada, binibigay yan ni Mayora Ina sa kanyang mga tao, sa kanilang mga konstituo, sa mga mangingisda dyan sa bayan ng Pola. Nag-people power one, nag-people power. Kaya ang panawagan, parang ang binabad nga ni Mayora Ina, isang activity ito, paggunita, commemoration o pag-alaala sa naging sakuna sa bayan ng Pola, ay tatanggalin na niya yung state of calamity. Diniklara niya noong last year, noong February, at ngayon February 26 na darating, ay ililip na niya itong state of calamity sa kanyang bayan. Maghapot magdamag sa pabrika. At ang isang malaking tutok ngayon ng bayan ng Pola ay itong turismo. Ang sinasabi nga po natin ay pag inuna mo at pinondohan mo itong turismo ay may may bandwagon effect sa ilang pang mga sektor yan. Kasi kung tututukan mo talaga yung turismo, syempre kailangan mong pagandahin ang kalsada, pagandahin yung mga tourist attraction dyan sa bayan ng Pola. At habang pinagaganda mo yan, pinagaganda mo rin syempre yung transportation, yung kabuhayan ng mga mamamayan, at yung pangangalaga sa kalikasan. Kasi yung turismo, bahagi ng kung talagang mahal mo at tututukan ng isang namumunong sa isang bayan, ang turismo,
ay sabayan ho ng pangangalaga yan sa kalikasan. Sa tangke tayo. Tayo po dito sa Mabuhay Mindoro ha. Ilan na po yung namamatay siya sa mga matinding pagbaha diyan sa Agusan del Sur, sa Davao de Oro, sa Davao, ano? Sa Kalakhang Davao. Halos 359,000 ang mga inilikas ng pamilya diyan sa Davao, ano? May mga tao na sinasabi kung ito ay share line lang yung sumalanta at nagpabaha sa Davao, ay ano pa kung bagyo ang dumarating. Ay ang binabanggit po doon sa mga part na binaha at nagkaroon ng landslide na maraming buhay at kabuhayan ang nawala, para daw hong illegal, madaling kumuha, legal daw ho ang mining at legal din ang pagputol ng mga puno, ano? At tignan to ha, Davao po yan ha, at yan ho ay baluarte ng mga Duterte. Wala naman ho tayong sinasabi na silang kuhan, pero may sinasabi yung ilang mga nakatira dyan na kung bakit daw nagkaroon ng landslide ay dahil wala ng mga puno. Kung bakit daw nagkaroon ng landslide at kumitil sa buhay ng ilan at kung bakit nagkaroon ng pangapagbaha ay dahil ho parang legal or madaling ikuha na permit ang pagmimina dyan sa Davao. Nakakapagod din ang maghintay, ang mga pangakong laging napapako, sa pagtitiwala ay Sana itong mga ganitong inisyatiba ng mga tao, may mga puna, may mga pinararating sa atin ang mga tao, ang taong bayan na ganitong mga problema kung bakit ang isang lugar, ang isang bayan, ang isang probinsya ay binabaha at nagkakaroon ng landslide dahil sa pagmimina o itong mga laging. Sana maimbestigahan kagyat. Malaman kasi para naman po tayong sino ba ang DNR? Sino ba ngayon sa DNR? Kagad matukoy. Sino ba itong tao na nagsalita na ito na sinasabing ito ang isa sa totoo naman Kaya naman imagine mo ulan, baha agad, malaki ang pagbaha dyan sa Davao. Simple lang po yan. Ibig sabihin niya, nakakalbo na po talaga. Sorry po doon sa tatama, nakakalbo na po talaga ang kabundukan. Wala na mga puno. Tulad na sinasabi ko po sa inyo, dati, yan po kasing kabundukan, para pong sponge yan. Na pag umulan, hinihigop lang yan yung ini-steady niya yung tubig. At pag umiinit, utik-utik niyang inire-release yung tubig, sa kapatagan, pero dahil wala nang kabundukan, wala nang kalbo na yung sponge, kalbo na yung kabundukan, pag umulan wala na napigil. Wala nang mga ugat, wala nang mga dahon o mga sanga na napigil doon sa tubig. Kaya dire-diretso na yan, pupunta na sa kapatagan yan at magdudulot ng mga pagbaha. Di ba nga ikanyo, Kario Panaligan Tupasi ng MDRM Manauhan. Magandang umaga po sa inyo. At syempre kay Madam Wilma Miraples ng Barangay Concepcion, Nauhan. Good morning po. Sa kanyon. At syempre sa Hinabi, Ilagan family diyan sa bayan Barangay Bangkuro, Nauhan. At kina Boss Dan. At syempre kay Attorney Judge Mark Marcos ng bayan ng Nauhan. Good morning po sa inyo. tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. Sana tayo naman hindi tayo bulag doon sa ganitong nangyayari At sa kabila ng samot-saring mga problema, mayroong problema tayo sa pagbabago ng konstitusyon na pinagkakaguluhan at pinag-aawayan at tuloy-tuloy ang public hearing. Na sa public hearing po ay siyempre, nainom ng tubig yan, nagmemerenda ng turon yan, pera ho ng taong bayan yan, ang ginagas dyan. Tuloy-tuloy sa ang mga problema
sana po itong nangyaring malakihang pagbaha dyan sa Davao ay maimbestigahan at mapapanagot kung sino ba talaga yung sanhi nitong matindihang pagbaha na ito at pagkakaroon ng landslide. Kasi ang binabanggit mo may mining at may illegal na pagputol ng puno dyan sa kabundukan ng Davao. Imagine nyo, archipelago na nga lang itong bansang Pilipinas, hiwa-hiwalay na nga. Ang sabi nga din ba't gabaga gusto pang paghiwalay ang Davao? Sang-ayon daw sila. Anong sabi nito? Sang-ayon po kaming ihiwalay ang Mindanao. Sang-ayon po kaming ihiwalay. Hindi ang Mindanao pala. Sang-ayon po kaming ihiwalay, hindi ang Mindanao. Yun daw pong mga Duterte ang ihiwalay. Nakakapagod din. Nakakatakot po yun. Pero sabi ko nga nung ilang mga episode namin nito si Boss Ed Mancera. Natatakot din tayo dahil talaga pala matatapang itong mga Duterte. Imagine mo Pangulo ng Pilipinas, minura ng mag-aama. Samantalang nung mga time nila, nung sila ang namumuno, sila ang presidente, bawal kang magsalita ng masama sa Pangulo ng Pilipinas at ahulihin ka. Pahuli ka kagad kay Senator Bato de la Rosa nung mga time na yan. Pero natatakot tayo yung paratang nitong dating presidente Duterte kaya ngayon ay Pangulo ng Pilipinas Bongbong Marcos na gumagamit ng pinagbabawal na gamot, cocaine. Presidente po ng Pilipinas yan. At ngayon sinasabi ng Pangulo ng Pilipinas sa katauhan ni Bongbong Marcos na walang puwang sa bagong Pilipinas. Ang mga sumisira ng katahimikan ng bansa. Ngunit ang bunga ng ating kung ako may sentido komon at ako ay cabinet member, anak ako ng sumisira sa Pangulo sa bagong Pilipinas. Ang sabi nito si Caribor, bagoong Pilipinas. Wala ko bagay dati aring mamang ari panari dati may namulat. Good morning po kay Sir Robert Ebora. Nakakabahala po na sa kabila ng ganitong problema na kinasasadlakan ng bansang Pilipinas, ang gusto pa ay maghati, ihiwalay ang Mindanao dito sa Visayas sa Luzon. Sabi nga natin, archipelago na nga ito, hiwa-hiwalay na nga. Lit-lit na nga ng bansa natin, ihiwalay mo pa. Ito ho ay may mga personal interest. Dito. May mga sariling intereso ito sa kanila. At tayo naniniwala dito sa interest na ito, ay interest lang ito ng dating Presidente Duterte. Tayo ang pangharang sa tangke. Tayo ang pambala sa kanyon. Habang nag-aabang ang mga puwetre, bantay sa lakay na mga lider ng nasyon. Wala na po tayong oras mga kababayan. Next po tayo? Next Wednesday. Wednesday po, February 7. Kita-kita po tayo sa ganap na ika-9 hanggang ika-10 naman ng umaga, medyo nali tayo ng konti. At may paparating na kasama natin na magproprogram din. Mahirap din naman na late na nga tayo bago maghihintay. Muli po, ito po ang inyong lingkod, Omar Clerigo po. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa kalikasan, sa bayan at mamamayan. Magandang umaga po. Ang mga pangako, nakakapagod din ang maghintay. Ang mga pangakong laging napapako sa